akong dry cough, so talagang nahihirapang matulog, pero meron tayong gampanin sa Lord. At kayo, bilang mga mananampalataya, ang gampanin nyo ay sumamba. Amen? Amen? Kahit maraming wala, marami. May katabi kayo. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo yung katabi mo. Dahil pinagpala ka, dahil sa katabi mo na yan. Amen? May mga kadahilanan, ngunit sabi nga, kasama natin sila sa Espiritu. At ngayong first Sunday, sabi ko, first communion ko for this year. Kayo din, first communion nyo for this year. Amen? From time to time, kailangan ko pong huminto. Yan. Bakit talaga ang aking lalamunan. Ganun pa man, tayo ay pinagpala. Bakit? Kising pa tayo. Taas nyo kayo mga kamay nyo. Pakita nyo sa Lord. Lord, salamat po. Kompleto yung aking mga daliri. Meron bang hindi kompletong daliri? Salamat po. Lumipas ang isang buong 2025 na tayo'y sinamahan ng Panginoon. Amen? Naalala ba magpasalamat sa Lord? Dapat. Dahil sabi nga ng ating inawit, siya ang Diyos ng kabutihan. Kaya tayo ay sa kabila ng paghihirap, nakakapagpatuloy dahil may Diyos na humahawak sa ating buhay at sa ating pamilya. Amen? Kaya muli, isang pinagpalang panibagong taon, 2026. Excited ba kayo sa gagawin ng Lord? Yung amen nyo, hindi sagot ng excited. Excited ba? Amen. Dapat maramdaman ni Lord na excited kayo sa gagawin niya sa panibagong taong ito. Sa bawat araw, yung excitement, dapat pinapakita natin sa Lord. Amen? Lord, excited po ako sa gagawin mo ngayong araw. Lord, excited po ako sa mararanasan ko ngayong araw. Dahil iyon ang pagpapakita ng tunay na pagpapasakop sa Diyos. Tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya, sabi ng slide na to, place your new year in God's hand. Ibig sabihin, yung 2026, ipagtiwala natin. Ilagay natin sa mga kamay ng Diyos. Kasi kung sa kamay natin yan ilalagay, posibleng mabitawan, posibleng hindi magtuloy-tuloy, posibleng bumagsak, at posibleng manghina. Amen? Yung mga may arthritis na, aminin, sabi ko nga, nare-realize ko na habang umiidad, humihina talaga yung buto. Yung dating hindi ka clumsy. Ano ba yung clumsy sa Tagalog? Wala Tagalog. Alam nyo na ibig sabihin ng clumsy. Meron kang hinawakan, tingin mo, hawak mo, pero babagsak. Sabi ko, Lord, hindi pa naman po ako 60, hindi pa ako senior. Pero nararanasan ko yun na pag hinawakan mo, napibitawan mo. Minsan, akala mo pag dinampot mo, ay hawak na hawak mo, hindi pala babagsak. Kaya sa mga kamay ng Lord, na malakas, makapangyarihan, ipagtitiwala natin yung buong 2026. Amen? 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 Palakpakan natin ang ating Diyos. Para sa unang linggo at panibagong taon, ay binibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon. Ito ay pagpapaalala kasi ang tao makakalimutin. Ang tao madaling bumitaw. Sabi nga kanina may pagkakataon na aawit na lang na gusto nang bumitaw.
Palitan natin yun. Gusto kong kumapit sa Lord. Lord, sa'yo lang ako kakapit ng buong taong ito. Amen? Nais ng Lord, umpisahan natin yung ating panibagong taon na tama. Ang sabi niya sa Jeremiah 1:17, get yourself ready. Stand up and say to them, whatever I command you. Humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Ito po ay hindi lamang sa mga lingkod ng Diyos. Dahil kayo ay haharap din sa mga tao. Humaharap kayo sa miyembro ng pamilya nyo. Humaharap kayo sa mga kapitbahay nyo. Humaharap kayo, may nakakasalumuha kayo. May darating ang panahon, tatayo ka at magsasalita ka para sa Diyos. Ano ang sasalitain mo? Yung mabuting balita na dala ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? At ipapakita natin na handa po kami, Lord. Handa po ako, Lord. Magiging personal yung kahandaan na to, hindi lang ng pang-iglesia. At papaalala ng salita ng Diyos sa mensahe ngayong araw, yung 2026, sabi nga ito yung bagong taon. What's in it for you? Ano ang ating maaasahan ngayong 2026? Dahil ang Panginoon ay mangangako. Ang Panginoon ay maibibigay na mensahe sa bawat isa. At yung mensaheng ng araw na to, ipapakita ng Lord. Ano ba ang pwede nating asahan sa ating Diyos? Ano ba ang meron sa taong 2026? Ang sabi sa salita ng Diyos, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen? Sabi ng Diyos, may plano siya. Alam na niya ang plano niya sa iyo, sa pamilya mo, sa isang buong taong ito. Amen? At yung plano ng Diyos hindi malalayo sa magandang kinabukasan na inihanda niya para sa iyo. Ang Diyos merong general plan o dakilang plano at iyon ay iligtas ang ating kaluluwa, dalhin tayo sa langit. Makapiling natin ang Diyos na ating sinasamba. Pero sa bawat araw, sa bawat taon, naglalatag ang Diyos ng kanyang plano. Na dapat yung plano ng Diyos sa atin, sa pamilya at sa iglesyang ito, sinusunod, ipapatupad, ginagampanan, may aksyon, at may pagtalima. Pagtalima, obedience, tama ba? Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, hindi ako ang nagsabi niyan. Sino ang nagsabi? Ang Panginoon, may panukala siya. Pinaghandaan na niya yung buhay mo. Pinaghandaan na niya yung magiging katapusan mo. Ang kailangan lang natin gawin, lakaran at sumunod sa Panginoong Jesus. At ang sabi nga, kung susundin natin yung panukala ng Panginoon, malalagay ka sa pinakamabuti. Sabi niyan, ikabubuti at hindi ikakasama. Ibig sabihin, pag dumarating yung hindi kagandahan, check mo yung sarili mo. Baka wala ka sa loob ng plano ng Diyos. Hindi mo nilalakaran yung plano ng Diyos sa iyong buhay. At bakit tayo pinagpaplanuhan ng Diyos? Para sa kinabukasan at pag-asa. May nakahanda ng kinabukasan. Hindi pa natatapos ang araw mo ngayon, handa na ng Lord yung bukas mo. At sa mga susunod pang bukas ay nakahanda na. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. At ngayong araw, tuturuan tayo ng Lord. Paano tayo lalakad sa
buong 2026. Meron siyang 5 bagay na ipapaalala sa bawat isa. Una, fresh beginning, bagong simula. Natapos ang 2026, ngayon, 2025, ngayon, magsisimula ka ng 2026. Sabi ko, Lord, oo nga, bakit ba nilikha mo ang mundo na nilagyan mo ng mga araw? Na isang buong taon, 365 days yan. Bakit kailangang matapos yung 365 days na yon at magsisimula kami ulit ng panibagong 365 days? Kaya nga na invento yung kalendaryo. May kalendaryo na ba kayo? Kaya na merong, sabi nga ang sinusundan natin ay yung Roman calendar. Hindi yung Chinese calendar na may sarili silang bilang ng mga araw. Amen? Para dalhin tayo ng Diyos sa isang pasimula. Lord, pangit po yung nangyari sa akin ng 2025. Ngayon, bibigyan ka ngayon ng Panginoon ng bagong pasimula. Bakit blanco yan? Isusulat muli ng Panginoon yung istorya ng buhay mo. Sino dito ang nagda-diary? Yung diary, ginagawa ng tao para isulat yung mga magagandang bagay na nangyari sa kanya. Pero nung panahon, nung kabataan ko, ako'y nagda-diary, isinusulat ko doon yung mga bagay na hindi ko masabi sa kanino mang tao. Inilalabas ng kung ano yung nasa kalooban ko na hindi ko masabi sa tao, isinusulat ko doon. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi ko na kailangan mag-diary. Dahil yung hindi ko masabi kahit kaninong tao, nasasabi ko na sa Lord, may kausap na ako. Amen? Gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nga, may isang kapatid ako na na-discover yung diary ko. Hindi ko alam kung sino yon. Na hinahalongkat pala yung gamit ko, nabasa niya yung mga sinulat ko doon. At iyon ay nagiging halimbawa. Ngayon, kung tayo ay nagjo-journal o nagda-diary, wala tayong isusulat yan, kundi yung kabutihan ng ating Panginoon. Araw-araw, pwede nating isulat yung mga dinadalangin natin sa Panginoon at isusulat natin sa araw-araw yung kabutihan niya, yung pagsagot niya sa ating mga ipinapanalangin. Amen? Magandang mag-journaling. Kasi minsan pag binalikan mo, Lord, ang dami po palang answered prayer. Ang dami mo po palang ginawa na dumaan ang mga araw, mga buwan, nakalimutan ko. Pero ito pala ang ginawa mo. Amen? Maganda kasi nga sabi makakalimutin ng tao. Saan lang hindi makakalimutin ng tao? Hindi sa pera. Alam niyo kung ano hindi nakakalimutan ng tao? Sama ng loob. Meron pa ba kayong sama ng loob na hindi binibitawan? Na hanggang ngayon, kinikimkim mo pa, tapos pag nakita mo yung tao kung kanino ka sumasama na ang loob, nasisira ang araw mo. Meron bang ganon? Wala na daw. Aminin, bawal magsinungaling. Ang pinaling ko, nagsisinungaling. Dapat wala na. Dahil ito yung mga binibitawan natin. Amen? Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, Isaiah 43 verses 18 to 19, hanggang A lang, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Limutin. Bakit lilimutin? Hindi na, yung maganda sa nakaraan, pwedeng alalahanin, ayan na magbibigay sa iyo ng kalakasan.
Pero yung mga pangit na hindi nagbigay ng kaluwalhatian, yung mga kasalanan na hindi mo napagtagumpayan, dapat pagtitibayin mo to at pagtatagumpayan mo sa bagong haharapin mong taon. Amen? At looking forward tayo, sabi ng Lord, I am doing a new thing. Meron tayong tatanggapin sa Diyos na mga bago. Meron tayong tatanggapin sa Diyos na kala natin hindi posible, pero posible pala. Amen? Kasi walang hindi kayang abutin ang Panginoon. Walang hindi kayang abutin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Sa Tagalog, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. O sa isaalang-alang man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Bakit pinalilimot sa atin yung mga dating bagay? Yung mga nagpasama sa kalooban mo, yung mga sala na nagawa sa'yo, yung mga kasalanan mo na ikaw mismo ay hindi mo mapatawad ang sarili mo. Ang tawag doon, kabigatan, bagahe. Amen? Mahirap bumiyahe, mahirap maglakbay na mabigat yung bagaheng dala mo. Amen? Ako pagka nagta-travel, ang gaan ng bagahe ko. Isa pinagtatawanan ako nung aking pamangkin, pag binuksan yung aking maleta, sa loob ng malaking maleta, may maliit pang maleta. Madalas, alam mo kung naka-backpack naman ako, sa loob ng backpack, may bag din. Amen? Kasi pag uwi ko noon, may pasalubong dapat. Amen? Amen? Hindi naman kailangang may pasalubong, pero natutuwa yung mga tumatanggap. At sabi nga maganda rin na may souvenir yung pagbabiyahe mo. Amen? At ang kinokolekta ko, meron akong mga personal collection ng mga, sabi nga, ref magnet. At kung sa isang bansa may souvenir na may tower, bumibili ako. Kaya meron akong Eiffel Tower pero hindi pa ako nakarating doon. Isa lang sa aking wishlist. Meron akong Ensol Tower sa Korea. Meron din akong tower na galing sa Japan. Kung hindi man tower, ay souvenir ng bundok. Amen? Kasi gusto kong makita. Ipapakita sa akin, Lord, yung kalakihan niya, yung kanyang kataasan. Sino bang kambal yan? Mamaya na bunso, mas malakas yung boses mo sa akin. Amen? Una, meron tayong bagong simula. Pari tayong magsimulang muli. Bitawan yung mga kabigatan, bitawan yung mga hindi na dapat naiisip, kundi sumulong tayo sa isang bagong simula na kasama ang Diyos. Bakit? Sa bagong simula na yun, nakasama ang Diyos, marami tayong matatanggap na mga bagong bagay. Sabi nga maaring isang bagong bagay lang yan, pero iyan yung magiging great first mo. Unang napakahalagang experience mo sa Lord. Meron ka na bang great first sa Lord? Amen? Dapat meron. At iyon ang ating inililista sa ating diary, sa ating journal. Alam mo, isang araw, may tatayo rito na bagong pastor. Amen? Iyon ang kanyang magiging great first. Amen? At ano ang pinaka-great first na tinanggap mo sa Lord? Nung makilala mo siya, nung tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay, iyon yung pinakadakila at great first na tinanggap natin sa Lord. Kaya huwag niyong kakalimutan yung spiritual birthday ninyo. Yung araw na tinanggap niyo si Jesus, kung ang physical birthday niyo ay hindi niyo nakakalimutan, dapat yung spiritual birth mo
birthday mo, hindi mo kinakalimutan. Amen? Dahil mahalaga yan. Kasi yung birthday mo sa lupa na to, matatapos. Pero yung birthday mo sa langit, magtutuloy-tuloy. Amen? Para sa pangalawa, meron tayong fresh strength, panibagong lakas. Maaring mahina physically, pero spiritually malakas. Maaring may sakit ka, mahina ka, pero spiritually malakas. Amen? Pag malakas ang espiritu, sumusunod yung kalakasang physical. Amen? Yung feeling mo, hindi mo na kayang tumayo, pero nakakatayo ka para sa Panginoon. Dahil binibigyan ka ng panibagong lakas ng Diyos. At ito, hindi lang simula ng taon. Araw-araw, meron tayong panibagong lakas. Kaya nga, niloloob ng Diyos yung tao na mamahinga. Bakit dinisenyo ang katawan na natutulog? Dahil pinagpapahinga tayo ng Diyos para i-re-energize, bigyan tayo ng panibagong lakas at ihanda yung araw na yun na tayo ay may lakas. Amen. At mas mahalaga, yung spiritual na lakas galing sa Lord. Yan ang panglaban natin para sa tukso. Minsan, Lord, masama po pakiramdam ko eh. Pwede po bang hindi mag-attend? Dapat binabali mo yung kaisipan na yun. Dahil may sakit ka, umattend ka, mararanasan mo yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Minsan, ang tao, madalas pala ang tao, gumagawa ng napakaraming dahilan. Amen? Sabi nga, sa office, pag gustong umabsent, napakarami nilang naiimbento ng mga dahilan para makapag-leave. Amen? At merong isang, di ko alam kung naikwento ko na to, yung aming engineering department, iyon yung pinakamadami na empleyado. At merong empleyado doon, retired na siya. Tuwing Lunes, absent. Yung tinatawag na Monday sickness. Bakit? Kasi kung ano ang ginawa ng weekend, nung ganyang araw na pahinga. At hanggang, kumbaga, markado na siya ng kanyang boss. Nakalista na kung ano yung mga araw na Lunes na hindi siya pumasok. Hanggang sa isang araw, nag-file ng leave. Nakalagay emergency leave. Tapos, hindi ko na matandaan na kung ano yung reason of emergency, bakit siya umabsent. Hindi tinanggap nung boss. Yung nature, yung sabi ng boss, yung pagpa-file ng emergency leave, life and death situation. Ibig sabihin, buhay at kamatayan yung dahilan. Tapos, kinuha niya. Sige po, papalitan ko yung dahilan. Alam niyo kung ano nilagay? A friend visited me with stab wounds. I had to bring him to the hospital. Amen? Paniwala ba yun? May dumating siyang kaibigan sa bahay at may saksak sa likod. At kailangan niyang dalhin sa ospital. Iyan yung alamang gumagawa lamang ng dahilan. Pero ang rason, tinatamad kasi walang lakas. Pero tayo, araw-araw, may panibagong lakas na galing sa Diyos. Kaya dapat pag maharap tayo sa Kanya, laging may energy. Amen? Amen. Dapat laging excited dahil merong panibagong bagay na gagawin ang Panginoon. Lagi nating isipin, may panibagong bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Chronicles chapter 16, verse 11.
Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Kasi yung kalakasan natin galing sa Diyos. At pag galing sa Diyos yung ating kalakasan, hindi tayo manghihina. Magagawa natin yung mga bagay na dapat nating ginagawa para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pag ginawa natin, sumunod tayo sa Diyos, siya ay naluluwalhati. At kung bawat araw sumusunod tayo sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon. Kaya lagi nating hanapin yung presensya ng Panginoon. Makakatagpo tayo sa Kanya ng hindi lamang lakas, kundi makakasumpong tayo sa Kanya ng pagpapala, pag-asa, at para magtuloy-tuloy. Amen. Laban lang. Kung gagayahin natin si Pacquiao, sabihin natin, ang laban na to ay para sa aking Diyos. Amen. Siya ay lumalaban para sa sabi nga para sa bansa na matanyag ang bansang Pilipinas. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, alam niyo bang born again Christian si Manny Pacquiao? Amen. Nung nakakilala siya sa Panginoon, ang kanyang laban na ay para sa Diyos. At bawat yung nakapaligid sa kanya, halimbawa, araw-araw meron silang ginagawa para sa Lord. Noong siya'y bagong Kristiyano, naglilibot yan para ihayag kung paano niya natanggap yung kaligtasan mula sa Diyos. Mainit na mainit. Hindi ko lang alam, pero sabi nung sa Jensan, patuloy daw na may mga gawain doon sa kanilang bahay. Sa Tagalog, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Kasi ang Lord hindi nauubusan ng lakas. Kasi kung itatanim mo sa isip mo, hindi ko kaya, mahina ako, iyon yung maiiwan sa'yo. At paniniwalaan mo mahina ka at hindi mo kaya. Pero kung ang lakas ng Diyos, ang pinanghahawakan mo, sabi nga, lahat ng bagay ay magagawa mo. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Hindi mahirap dahil kasama natin ang Panginoon. Para sa pangatlo, syempre, iyan ang hindi mawawala. Di ba sinabi na sa Jeremiah 29:11, may inihanda siya para sa atin. At yung mga bagong pagpapala, laging sariwa. Laging sariwa. Amen? Patulad na lang ng mga batang yan, mahilig sila pumasok, lalo na yung mga bata na anuhan ko, sabi nga inabutan at naalagaan, lagi yan sa kwarto. Bakit? Maraming chocolate, maraming candy, maraming mapaglalaruan. Hindi ko sila binabawalan. Kaya ine-enjoy lang nila, walang bawal. Sige, magulo kayo dyan. Pagkatapos, tidy up. At iyon yung natututunan nila. Amen? Saan ka pupunta? Hindi sa kwarto ko. Doon ka pupunta sa altar ng Panginoon kung nasaan laging maraming biyaya at pagpapala. Hindi, kung ano ang nararanasan natin na pagpapala o naranasan ng 2025, pwede pa yung higitan ng Panginoon. Amen? Pero, yung matagal na itinuturo ng Panginoon, yung buhay na pinagpapala ng Lord, ay yung buhay na sumusunod sa plano ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nawawala yung inaasahan nating mga pagpapala kasi baka hindi nasunod yung kalooban ng Diyos. Baka hindi tayo sumunod doon sa utos ng Diyos. Naging bulag tayo, naging bingi doon sa talagang utos ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, bawat umaga, bawat araw,
meron siyang pagpapala. At una na dyan, pagpapala ng buhay. Ginigising ka ng Diyos araw-araw na may buhay, may kalakasan. Amen? Yung iba, buhay nga, pero hindi nakakatayo. Yung iba, buhay nga, pero tulog. Ano sabi doon? Nakakomatose. Yung iba, buhay. Mayaman, pero hindi na-i-enjoy yung pagpapala. Bakit? Hindi nila nararanasan na ang unang pagpapalang tinanggap natin ay yung tinuro nung December, yung indescribable gift. Amen? Si Kristo mismo, yung regalo, sa kabuuan niya, nakapaloob na doon yung mga pagpapala na maaari nating tanggapin. Kaya nga, tinuruan tayo kung paano manalangin. Sabi manalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil anumang ipinalangin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus sang-ayon sa kalooban ng Ama ay ating tatanggapin. Bakit? Hindi ipinagkait ng Diyos yung kanyang anak. Ibinigay sa atin. Ano pa ang ipagkakait ng Diyos kung ang kanyang anak ay hindi niya ipinagkait? Kaya kasama na nung ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, nakapaloob na doon yung pagpapala na maaari nating isipin at hingin sa Panginoon. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Psalm 65 verse 11, you crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Sa Tagalog, pinuputungan mo ang taon ng iyong kasaganaan. Ang mga bakas ng iyong karwahe ay tumutulo sa katabaan. Paano natin ipapaliwanag yan? Kung ikaw ay farmer, di sabihin punong-puno ng ani. Kung kariton man yan, kung cart man yan, punong-puno ng mga ani. Sabi nga, ito'y material manifestations. Kung ikaw naman ay nag-aalaga, ang pangunahing pinagkakakitaan may pag-aalaga ng hayop, meron kang alagang mga manok, baboy, baka, kalabaw. Ibig sabihin, malulusog yung mga alaga mo, maibebenta mo ng higit pa sa inaasahan mong presyo. Amen? Sabi dyan, kasaganaan, hindi ko kaunti, sagana. Sagana ang pwede nating makamtan sa Lord. At iyan, ay kukunin na lang natin sa kanyang mga kamay. Kung hindi mo kinukuha, hindi mo makakamtan. Kailangan kunin natin. Hiningi mo, kunin mo sa mga kamay ng Panginoon. Pang-apat, bibigyan tayo ngayon ng Panginoon ng fresh wisdom, mga bagong karunungan. Yung nakaraang taon, ano ang mga tinanggap mong salita ng Diyos na pinaglalim mo sa iyong puso at isip? Pag nagiging karunungan yan, kapag iba yung knowledge sa wisdom. Sabi nga, nagiging karunungan yan kung yung tinanggap mo na kaunawaan ay ginamit mo, na-apply mo sa iyong buhay. Yun yung pagkakataon, karunungan na siya. Kasi ginamit mo. Hindi lamang naiwan sa isip mo. Pag knowledge lang, nandito lang. Nandito lang. Karunungan na yan kapag ginagamit mo na, nakikita. Amen? Dali lang po at kailangan ko uminom.
Kaya balikan natin, ano-ano ba yung mga memory verses ko? Dapat taon-taon may nadadagdag. Kahit isa lang, pero buhay na buhay sa puso mo. At isang pwede niyong i-memorize, yung Jeremiah 29:11. Daanan mo yun araw-araw at ito'y magbibigay sa'yo ng pag-asa sa bawat araw. Magbibigay sa'yo ng kalakasan sa bawat araw. At pag tumutupad tayo at sinusunod, magiging karunungan ng buhay mo yon. Walang nilikha ang Diyos na sabi nga pardon my word, B-O-B-O. Na bobo. Sabi nga binigyan tayo ng lahat ng Diyos ng utak. Pare-parehong utak yung binigay sa atin. At tumatalas yung ating isip sa pamagitan kung paano natin ito ginagamit. Minsan kahit hindi natapos ng pag-aaral, iba ang talino niya. Katulad na lang yung mga nagte-testimony na hindi mga nakatapos sa pag-aaral, pero magaling sa business. May karunungan. Hindi dahilan na ganito na lang ang buhay ko. Wala nang nangyayari sa akin. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Hindi, maling kaisipan yun. Huwag mong ipasok ang sarili mo na mababa. Mababa kaysa iba. Pantay-pantay tayong lahat sa Diyos. Ngayon, kung paano tayo lumalakad sa buhay na ito at kung paano tayo nagtatagumpay sa buhay na ito, ay nasa sa atin kung paano tayo lumalapit sa Panginoon. Amen? Yung Panginoon na nagbibigay ng karunungan, yung Panginoon na nagbibigay ng pagpapala at yung Panginoon na nagbibigay ng lakas. Doon natin makikita. Kaya araw-araw humingi tayo ng karunungan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya yung bawat pagtuturo, pag-Bible study, at pagkalinggo na ito'y nag-aaral tayo, lagi kayong manalangin bago mag-aral. At sa pakikinig ninyo, Lord, kausapin mo po ako. Ano po ba yung gusto kong iuwi mo? Iuwi ko. Ano po ba yung itinuro mo na gusto mong iuwi ko at gamitin ko sa aking buhay? At paglalalimin ko, ibig sabihin, araw-araw iniisip mo, araw-araw hindi mo winawaglit sa isip mo yung salita ng Diyos. Kasi pagka ganon, hindi mo yan makakalimutan. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Bakit nagpapabilang? Bakit gusto ng Diyos bilangin natin yung bawat araw? Dahil yung bawat araw na ibinigay ng Diyos, dapat may nakita kang ginawa ang Panginoon. May nakita ka na ipagpapasalamat mo sa Panginoon, na may nakita ka na magbibigay ka ng papurit pagluwalhati sa Diyos. Amen? Huwag mong kakalimutan sa bawat araw na lumapit, humingi ng karunungan sa Diyos. Sabi, nasa sa iyo kung paano ka magiging matalino. Lalapit ka sa nagbibigay ng karunungan. Lalapit ka sa nagbibigay ng talino. Lalapit ka, may gagawin ka, hindi ka matutulog. Kesa mag-Facebook ka, kesa mahabang oras mo sa ML, magbasa ka ng Biblia. Amen? Pag nanonood kayo ng TV, ilang oras? Pag nananalangin kayo, ilang minuto? Alam ko, minuto lang ang ini-spend nyo. Pag nagbabasa kayo ng Bible,
May oras ba? May isang oras ba? Nakalimutan ko lang ibaba yung Bible ni Amang. Kung makikita mo, kasi example yung kung paano siya nagsaliksik ng karunungan mula sa Biblia. Kung makikita, minsan ibababa ko, itinabi ko talaga yung Bible ni Amang at ni Inang. Kung makikita ninyo, yung Bible niya, gula-gulanit na, lumang-luma na. Niluma na ng panahon, kasi yung Bible niya daw na yun, nakuha niya yun nung siya nagporsilyo. Ibig sabihin, nung Catholic pa siya. At sa araw-araw na pagbabasa niya, pagbubulay niya ng salita, talagang yung kulay ng mga pages dilaw na, at nagkakapatong-patong na yung guhit. Kasi pagka merong kinausap siya ng Lord sa salita, may guhit yan. Kasi nung araw, hindi pa uso yung highlighter, yung mga pen na pag kinulayan mo. Ibig sabihin, yun yung mga importante. Amen? Lalo na nung retired na siya. Kasi yung oras niya, nasa bahay na lang. Kaya sabi ko, Lord, sana ganun din ako. Na mas mahaba yung oras sa pagbabasa ng salita mo. Mas mahaba yung oras sa pananalangin at mahaba yung oras sa pag-memorize ng salita. At nagme-memorize siya ng mga hindi lang isang verse, hindi lang isang talata, isang buong chapter. At yung awit 90, memorize na yan. Ay ko, bakit ba memorize mo yung awit, kabanata? Siyam na po, tama ba? Siyam na po. 90. Kasi, alam mo kung ano sabi niya? Kasi matanda na ako. Binibilang ko na yung bawat araw na patuloy akong ginigising ng Lord. Dahil bawat araw na yun, maaring kunin ako ni Lord. Amen? Sabi ko, Lord, sana lahat ng mananampalataya ganun ang kaisipan. Lord, baka ito na yung huling araw ko. Kaya kung ito ang huling araw ko, ipagsusulit kong mabuti para sa iyo. Kasi totoo naman, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Yung iba 70 na, yung iba 60 na, yung iba 90 na. Si Changne, bonus na, galing sa Lord. At saka si Tita Sabel. Ilan taon ka na Tita Sabel? 80? 79. O diba talagang bonus na yung kanilang buhay. Ako hindi ko alam kung aabot pa ako ng 70. Dati Norma, abot na. Yung iba dyan, malapit na mag-70. Kami nasa ano pa lang, pang-senior, pang-umpisa ng senior. Amen. Tatawid pa lang kami papuntang senior. Amen. Hindi natin alam. Kaya tama yung karunungan ito. Lord, turuan mo po ako na bilangin ko yung bawat araw. Dahil yung bawat araw, mahalaga, na ipinagsusulit natin sa Diyos. Baka last mo na. Amen? Hindi ko alam. Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang kailan. Amen? Di ba? Nakita natin sa mga balita, yung bata na pumulot lang ng akala niya empty, na paputok, tinindihan. Dalawa sila, yung isa nasa ospital pa, yung isa patay na. O, nabalitaan nyo ba yung Vice Mayor ng Iloilo? Tinamaan ng bala. Amen? Ang daming balita. Ibig sabihin, iyon yung last na nila. Pero tayo, nandito, at yung bawat araw, sabi ng Lord, magpaturo tayo sa Lord na bilangin ng bawat araw.
Ibig sabihin, gagamitin natin yung bawat araw natin para sa Diyos, para sa kapurihan niya, para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, para sa kaluguran niya. Paano siya malulugod? Itama natin yung lakad natin sa Diyos. Maglingkod tayo sa ating Diyos. Amen? Dapat may ginagawa tayo para sa Kanya. Dahil pag may ginagawa ang Diyos, may ginagawa tayo para sa Diyos, may gagawin ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Diyos. At yung susunod, meron tayong fresh focus. Bagong pananaw. Binago na ng Diyos. Nilalagyan ka ngayon ng Diyos, ng karunungan. Iyan ang magbibigay sa'yo ng bagong pananaw araw-araw. Iba na. Iba na ang perspective mo. May problema, hindi yung ang maiisip mo, eto na naman, may problema na naman ako. Pahirap na naman. Dapat ang pananaw mo doon, may problema. Salamat Lord, mararanasan ko yung kapangyarihan mo, mararanasan ko yung pagliligtas na gagawin mo, mararanasan ko yung tulong na gagawin mo para makaalis ako sa problema na ito. Amen? Iyon yung fresh focus. Hindi yung hirap, kung hindi makikita mo kung paano ka tutulungan ng Diyos. Paano ka ililigtas ng Diyos. Paano ka aalisin ng Diyos sa iyong sitwasyon. Dapat gano'n natin tinitingnan yung bawat araw o yung mga sitwasyon sa ating buhay. Yung problema, nagpapatibay ng pananampalataya. Kasi pag nakita mo, pinanampalatayaan mo yung tulong at pagliligtas ng Diyos, iyan ay mas magpapalalim o magkukonfirm. Anday confirm sa Tagalog. Magpapatotoo, magpapatunay na naririnig ka ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, at alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Kasi aalisin ka niya dyan. Pero kung hindi mo kasama ang Diyos, hindi ang Diyos ang solusyon sa problema mo, ay baka matagalan ka sa sitwasyon mo. Kailangan yung Diyos ang solusyon ng sitwasyon mo. Yung Diyos ang solusyon para makaalis ka sa problema mo. Amen? Ganun natin bigyan. Bigyan natin ng panibagong pananaw yung bawat araw na lalakaran natin sa taong 2026. Amen? Limutin na natin yung kung paano tayo gumalaw, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-isip. Hingin natin yung kung paano mag-isip yung anak ng Diyos, kung paano humawak sa salita ng Diyos, paano magtiwala sa salita ng Diyos, at paano magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng solusyon at tulong. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze daily before you. Ibig sabihin, nandito ka ngayon, may problema ka, nakikita mo na yung solusyon na darating. Ahead, nasa harapan mo. Minsan nga, nasa harapan mo lang ang solusyon, hindi mo lang nakikita. Amen? Nilalagay na ng Diyos sa harapan mo. Pero ayaw mo lamang sundin. Ayaw mo lamang gawin. Kaya sabi ng Lord, andyan na, nauna na ako eh. Nauna na ako, tinapos ko na nga yan. Kung ang kamatayan, pinagtagumpayan ko, bakit yung maliit na problema mo, hindi kita matutulungan? Amen? Gano'n natin pagtingnan ang bawat bagay. Maaring hindi madali, maaring mahirap,
Pero sa Diyos walang mahirap. Sabi nga ng ating inawit, lahat posible. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Dahil ang ating Diyos ay mabuti at hindi niya ipagkakait ang bawat mabuti sa kanyang mga anak. Amen? At ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, magtiwala, manampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi sa Tagalog, tuminging matuwid ang iyong mga mata sa unahan. Bakit ang mata nasa harap? Kung binilagyan kaya tayo ng mata sa likod, gusto nyo ba may mata sa likod? Ha? Gusto nyo ba may mata sa likod? Sa mga fantasy movie lang yon. O kaya, 3 mata dito para mas malinaw makakita. Amen? Naisip nyo ba? Bakit ang mata nasa harap? Kasi dapat sa harap tayo tumitingin. Sabi nga sa una, limutin yung nakaraan. Huwag ka nang lingon ng lingon. Tapos na yun. Pinagdaanan mo na yun, huwag mo nang balikan. Ang harapin mo yung present, yung sa kasalukuyan. At ang mata mo sa harap. Para kitang-kita natin kung ano yung parating. Amen? Nasa harap ang mata para kitang-kita natin yung mga bagay na nasa harapan at parating. At minsan na iiwasan natin yung mga parating na hindi maganda kasi nakita na natin binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Na, sa pananaw ng Diyos, nakita na natin, ay Lord, hindi ko na po itutuloy yung plano ko na to. Kasi hindi ito ang kalooban mo. Maraming plano, maraming magagandang plano. Pero ang lakaran natin, yung pinlano ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Diba? Madalas na ikukwento ko, pinlano kong mag-abroad. Pero hindi pala yun yung plano ng Diyos sa akin. Ilang araw na lang, aalis na ako, nadukutan ako, na-slash yung bag ko. At alam nyo ba kung anong nakuha? Passport. Hindi ako makaalis. Akala ko yung magandang buhay, nasa abroad. Kikita ako ng dolyar. Amen? Pero hindi pala yun ang plano ng Diyos. Dito pala sa Pilipinas, may pag-unlad akong aasahan. Amen? Yung mga meron ako na ibinigay ng Diyos, hindi ko kailanman inisip na makakamtan ko o magkakaroon ako. Amen? Diba? Tulad ko pa isang kumikita ng, wag na nating anuhin, tulad ko pa isang anak mayaman. Every 4 years, nagpapalit ako ng kotse. Saan ka pa? Every 2 years, nagpapalit ako ng cellphone na hindi ko ginagastusan. Amen? At may mga benepisyo, nakakapagpagamot ako, nakakapagpa-opera ako. Maliit lang ang gastos ko, sagot lahat ng kumpanya. Amen? Bakit ko sinasabi? Kasi matutunan lang nating lumakad sa plano ng Diyos, makinig sa Diyos at sumunod sa Diyos. Amen? Hindi ko pinagmamalaki kung ano yung meron ako. Ang pinagmamalaki ko, yung Diyos na nagbibigay na kung anong meron ako sa kasalukuyan. Amen? Amen? At iyon, hindi lamang sa akin pwedeng mangyari, sa bawat isa sa inyo, maging sa kaapu-apuhan nyo, pwedeng mangyari yan. Amen? Dahil ang ating Diyos ang nagbibigay. Minsan, hindi natin matanggap yung ganoong, hindi tayo mapasok sa ganoong sitwasyon ng buhay. Hindi natin kayang paniwalaan Nililiitan natin yung ating sarili, hindi natin kayang paniwalaan. Sabi ng Diyos, paniwalaan mo, panampalatayaan mo, dahil yung Diyos na nasa langit,
Pwede kang payamanin, baka higit pa sa mga anak ni Henry C. Amen? 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 Kailangan lang sundin natin yung utos ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at yung plano ng Diyos. Maaari din namang ang plano ng Diyos, manatili ka sa sitwasyon mo ngayon. Bakit? Kung hindi ka man payamanin ng Diyos, hindi ibig sabihin, di ka niya mahal. Gusto lamang ng Diyos na sa hirap ng buhay mo, pero nakakaraos ka sa bawat araw, sapat ang pagpapala ng Diyos. Konti man ang pera mo, lahat ng anak mo malusog. Konti man ang pera mo, lahat ng anak mo, sabi nga, nananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, papunta ka na ron. Papunta ka na ron. Nung ako'y bata, pinangarap ko talagang maging mayaman. Kasi, nakikita ko yung hirap ng buhay namin. Yung, maikwento ko lang, paano kahirap. Siyam kami. May ampong kami isa, 10. Mga magulang ko, 12 kami. Hindi kasya yung 1 kilong bigas sa isang saing. Hindi sasapat. Sabi nga, panahon ng paglaki, malalakas kumain. Biruin nyo, yung saging na ganyan, puputulin ng 3, minsan 4, ganyan na nakakainin. Bibili ng isang malaking bangus, hihiwain mo yon na magkakaroon ng parte yung bawat kakain. Halimbawa, yung isang gilit, alam niyo yung gitna, di ba, gilit? Ang putol nun, yung buto. Kasi mahirap maghiwa ng bangus na masyadong manipis. So, medyo lalakihan mo yung hiwa. Tapos, yung tigkakalahati, pag pinutol sa buto, yung tigi-tigi isang side. Ganun kahirap. At may panahon na talagang lugaw lang. Lugaw lang. Kaya pag walang-wala na, masaya ako pag minilagang munggo. Mas masarap yung nilagang munggo para sa akin kaysa sa lugaw. Amen? Kaya nga, favorite ko yung nilagang munggo. Amen? At mas masarap siya pagka lalagyan ng konting gatas. Amen? Ganon kahirap ang buhay. Natutunan kong kumain na ang ulam ay mantika at saka toyo. Minsan, labay kape. May gumagawa ba nun? Minsan, toyo lang. Kung anong meron. Diba? Ganon yung buhay ng pamilya namin. Pero hindi na natiling ganon. Dahil may plano ang Diyos na nilikara namin. Amen? Kaya nga sabi ni Sister Alay, natatakot siya. Dati, dahil ang bubong nila ay pawid, pag nahagisan ng paputok, o pwedeng pagsimula ng sunog. Pero ngayon, bato na ang kanilang bubong. At siya ngayon ay nakatira sa 2-story building. Amen? May pag-unlad na maaring ibigay ang Diyos. Kailangan lang hingin natin yung karunungan ng Diyos sa pag-unlad na yun. At susunod tayo sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. Amen? Kaya, huwag kayong maawa sa sitwasyon nyo ngayon kung kulang man kayo. Aalisin kayo dyan ng Diyos. Dahil ang aming pamilya ay isang patotoo kung paano kami inalis ng Diyos sa kahirapan. Amen? Amen? At isang araw, babalikan nyo na lang yun. Lord, salamat po. Dahil
Dinaanan lang namin yun. Nandito kami sa buhay na paganda ng paganda, paangat ng paangat ng paangat, talaga ng Tagalog. Paanak tuloy, paangat ng paangat, at pabuti ng pabuti. Deklara niyo yun sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Amen? Madalas, nandyan na yung mga pagpapala. May aksyon lang na hinihingi ang Diyos para sa atin. Amen? At kaya bilang pagtatapos, sabi nga, bakit ba mauso yung fireworks? Meron lang akong gustong ipunto sa fireworks. Sabi nga, yung pagka-imbento, time is up na ba ako? Yung pag-imbento, inimbento yung fireworks para ang taboy daw ng evil spirit. Alam niyo ba kung sino nag-imbento ng fireworks? Kita niyo, hindi niyo alam. Mga Chinese, sa kanila nagsimula. At by accident lang nila na-imbento yan. Aksidente lang. Na may mga chemical, biglang nasindihan, at nung sumabog, makulay. Di ba? At habang si Brother Pipoy ay nagsisindi ng mga fountain nung New Year's Eve, di ba wala kang gagawin pag may pumutok at tumaas, titingala ka. Ginawa nyo ba yun? Di ba pinapanood nyo? Lord, ang ganda naman. At ang sabi sa akin ng Lord, ganyan ang plano ko sa buhay nyo. Maliwanag, makulay, dahil ako ang nagpaplano ng buhay nyo. Diba? Kaya kung gaano man kaganda yung mga kulay na yan, may favorite color man kayo, makulay ang buhay na binibigay ng Panginoon. At noon nga, sabi ko, pag tingala akong gano'n, tinitingnan ko, madalas naman akong makakita ng matitindi pang mga fireworks. Amen? Kasi pagka Christmas party ng GMA, mga 5 to 10 minutes yun. At yung hanggang pinakadulo, yun yung pinakamatitindi. Parang 10 minutes na nakaganon ka, sakit na ng sakit na ng leeg mo, 'di ba? Yung batok, masakit na. Pero sabi nga, yung paputok niya, 1 minute na niya, pinakamahaba. Sabi ko, Lord, oo nga. Tagal-tagal ko nang tumitingin sa mga paputok, sa mga ilaw na magaganda. Pero ngayon sinabi mo na kaya ka tumitingin ang tao, tumitingin sa mga paputok, sa ganda ng liwanag ng paputok, nakatingin sa langit, pero hindi nila makita na sa kabila ng magagandang ilaw at sa kabila pa niyan, nandyan yung Diyos na nagbibigay ng makulay, maliwanag na buhay. Amen? Kaya gano'n natin tingnan yung 2026. Makulay, maliwanag yung buhay na ibinibigay ng Diyos at pinaplano ng Diyos sa bawat isa at sa bawat pamilya. Kailangan nating, sabi nga, yakapin mo. Huwag mong bibitawan. Pagtiwalaan mo, panampalatayaan mo. Dahil ang Diyos, tapat, hindi magkukulang, at tutuparin yung kanyang mga pangako. Sabi ng Diyos, lahat ng salita niya ay totoo. At ang lahat ng salita niya ay matutupad. Kaya pag meron kang inilagay sa puso mo na salita ng Diyos, panghawakan mo yun dahil tutuparin ng Diyos. Iyan ay pangako. Kaya mahalaga na malalim tayo sa salita ng Diyos. Recap tayo. What's in it for us for 2026? Ano meron tayo ngayon sa taong 2026? Una,
Sabi ng Lord, meron kang bagong simula. Simulan mo yung taong ito ng tama. Paano magiging tama? Kasama mo si Lord. Sabi nga kanina sa ating inawit, kasama kita. Huwag kang mauuna. Lagi mong hihintayin si Lord. Kasama ko ang Lord. Kung may pupuntahan ka na hindi mo kasama si Lord, huwag kang pumunta doon. Amen? Pangalawa, araw-araw, meron tayong panibagong lakas. Napagod ka kahapon, napagod ka ngayon, manalangin ka bago ka matulog. O kaya paggising mo sa umaga, Lord, hinihingi ko po yung lakas mo sa araw na ito. Laging ganun ang hihingin mo. Kanina lang, matamlay ang katawan ko. Kasi nga, kunti lang ang tulog ko dahil sobrang kate. Meron akong dry cut. Nakadikit sa lalamunan yung plema at talagang hindi ako pinatulog. Sabi nga, putol-putol, kunti-kunti lang. Pero mukha ba akong mahina? Hindi. Dahil ang lakas ko'y nanggagaling sa Panginoon. Ganon din, ang bawat isa. Kung ang Panginoon ko ay Panginoon mo, kaparehong lakas, meron tayong matatanggap sa Diyos. Pangatlo, meron tayong mga bagong pagpapala. Ang mga pagpapala, hindi lang material na bagay. Ang pagpapala, mas magandang mga pagpapala, yung mga espiritual. Katulad na lang nung gift of the Holy Spirit. Meron ka na ba lahat ng sinabi nun? Meron ka na bang kabaitan? Meron ka na bang pagpapasensya? Meron ka na bang pag-ibig sa kapwa? Meron ka na bang pagpipigil sa sarili? Ito lahat yun na ibibigay ng banal na Espiritu. Dapat makita sa atin yung mga espiritual kasi malaki yung timbang nun. Yung material na bagay, pag pinagpapala ka ng Panginoon, gagamitin yan para pagpalain mo rin yung iba. O kaya para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi ko nga sa Lord, Lord, salamat po na nung panahon na tinawag mo ko para sa pagpapastor, meron na akong kakayanan na material. Kasi kung wala akong kakayanan sa mga material na bagay, baka katulad rin ako ng iba na sa panahon ng pangailangan, sumusuko at bumibitaw sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya hingin natin, kung may pagpapalang material, salamat Panginoon. Pero Lord, gusto ko po makita yung pagpapalang espiritual na patuloy mo akong binabago. Nandoon na yung pagtitiis, nandoon na yung pagpapasensya, nandoon na yung kabaitan, nandoon na yung madali nang magpatawad, nandoon na yung pagmamahal kahit sa kaaway. Iyon yung pagtuunan natin. At alam nyo, pag buhay na buhay yung gift of the Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit, madali na yung mga material na pagpapala. Amen? Gusto mong pagpalain ka ni Lord, wala ka namang ginagawa para sa Kanya. Gusto mong pagpalain ka ni Lord, di mo naman siya hinahanap. Gusto mong pagpalain ka ni Lord, di ka naman sumusunod. Inuuna mo parati yung mga sarili mong kagustuhan. Amen? Sa Lord, overflowing. Ibig sabihin, pwedeng mag-umapaw yung pagpapala. Material at spiritual. Pang-apat, karunungan. Kasi yung buhay na to, dapat nagagabayan tayo ng karunungan ng Diyos.
Ibig sabihin, pag karunungan ng Diyos ang ginagamit natin, lahat ng ating gagawin ay magiging tama. Hindi tayo malilihis. Diretso lang. Dahil ang sinunod natin ay yung karunungan na nagmumula sa Diyos. At yung panghuli, panglima, meron tayong mga bagong pananaw. Yung mata natin, nakikita na natin yung mga spiritual na bagay. Yung mata natin, nakikita na natin yung mata ng Diyos. Yung mata natin, nakikita na yung mga bagay na gusto ng Diyos. Iyon yung tamang pananaw. Yung bagong pananaw na yung Diyos ang laging tinatanaw, na yung Diyos ang laging nasa unahan, at yung Diyos ang nangunguna. Amen? At pinanunundan. Amen? At dito na ako magtatapos. Sa lahat ng ito, yung ating last verse, ito ay, sabi nga, ito yung babalot para malakaran natin yung what's in it for us. Sabi sa 29:11, may plano ang Diyos. At ang plano niya ay mabuti at para bigyan tayo ng pag-asa at magandang hinaharap. At bilang pagtatapos, ang sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sa Tagalog, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Yung Jeremiah 29:11, itagdag nito, gawin niyo itong memory verse. Kasi ito yung katuparan ng lahat ng gagawin ng Diyos. May plano ang Diyos, tutuparin niya. At ito ang panghahawakan natin. Panananangan. Panghahawakan ng ano? Oo nga, panghahawakan na lang at nauutal ako sa panananganan. O sabi na, utal ako sa Tagalog. Panghawakan natin to. At saka yung Jeremiah 29:11. At matatapos natin yung buong 2026 na natupad yung bagong bagay na ipinapangako ng Lord. Anong sabi dito? Ikaw, personal, buong puso kang magtiwala. Hindi yung asawa mo, ikaw. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap dito. Hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung mga leaders ng iglesia, hindi ni Pastor Aris, hindi ni Pastora Rosie, hindi ni Pastora Feli, hindi ni Pastor Manny. Ikaw at ang Diyos. At ang Diyos ang magbubuo, tutupad para yung bagong bagay na ipinangako niya ay magkaroon ng katuparan. Amen? Amen? Kaya araw-araw, Lord, hihintayin ko po yung bagong bagay. Lord, i-confirm mo po, bigyan mo ng confirmation yung bagong bagay na gagawin mo. Magsisimula sa akin at kasama yung aking pamilya. Amen? Lalo na kung ang ibang membro ng pamilya mo ay hindi pa mananampalataya. Kaya hingin mo sa Lord na sila ay maging mananampalataya rin ng Panginoong Yesus. Amen? Kasi ang plano ng Diyos ay magsisimula sa iyo at kasama yung iyong buong pamilya. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Diyos. At muli, Happy New Year and God